Aba, matindi. Ito, si Sara Duterte. Naku po, dito ka na talaga lulubog, ma'am. Si Sara Duterte, naku, may mga binigyan na naman ng salapi sa ilalim ng kanyang confidential funds. Hindi mga tao itong mga to. Mga gawa-gawang pangalan. Dito ka na talaga lulubog, madam. Dito ka lulubog. Dito ka babagsak. May nilabas na naman pong mga ebidensya. Tapos kakampihan mo pa si Sara? Sino yung mga binigyan ni Sara ng confidential funds? Bukod kay Mary Grace Piatos, kay Cocoy Villamin, kay Nova, kung sino man yan. May bago na naman pong pangalan na lumabas. Si Jay Camote. Sino si Jay Camote? Naku, mangangamote talaga kayo dito. Si Jay Camote. Si Miggy Mengo. Dinamay nyo pa. Among new names revealed in OVP confidential funds. Madam, ano to, alias? Bakit di nyo sinabi mga alias yan? Noon, ang PSA nagsasabi na majority ng mga binigyan ni Sara Duterte hindi nag-i-exist. Walang birth records, walang marriage records, walang Senomar, walang death certificate, etc. Mga gawa-gawang pangalan lang yan. Ito, lumutang na naman si Jay Camote at saka si Miggy Mengo. Talaga nga naman, oo. Tapos ganito yung gusto nyo maging presidente? Ipagtatanggol ninyo? Kinurap yung bayan sa ilalim ng confidential funds? Inabulgar eh. A lawmaker revealed more names of supposed recipients of confidential funds from the office of the Vice President, including Jay Camote and Miggy Mengo. Sige. May kilala ka bang Jay Camote? Sige. Itag nyo na dyan. Sino si Jay Camote? Or Miggy Mengo? Itag nyo na, ka-coffee. Baka may totoo nga. Baka nag-i-exist yan. Verify lang natin kung totoo nakatanggap ng salapi yan kay Sara Duterte. House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega V shared the additional names in a statement on March 16. He also flagged 5 different individuals named Dodong. Napakadaming Dodong who were listed among the recipients. Si Dodong Alcala. Talaga mga safe na pangalan no? Si Dodong Bina. Si Dodong Buna. Hay nako talaga, Halatang invento mga pangalan na to. Si Dodong Alcala, si Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong, Dodong Barok. Napakarami namang Dodong to. Sara Duterte, ang hilig mo pala kay Dodong. 1, 2, 3, 4, 5. As of the moment, 5 na agad yung Dodong. Dodong Alcala. Talaga naman, di pa kayo nag-isip ng mga tamang pangalan? Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Barong, Dodong Barok. Sino pa mga Dodong? Sama nyo na dyan. Una, may chicheria at cellphone, si Xiaomi. Di ba? Mahilig sa chicheria, mahilig sa cellphone, technology. Siguro yung gumagawa niyan, kung ano yung nakita, brand ng cellphone ko, Xiaomi, habang kumakain siya ng piatos. Diba? Ganyan yung style nito eh. Ngayon, may prutas at kamote na. May cellphone, may chicheria, ito prutas at kamote na. At sigit sa lahat, mukhang Dodong Gang. May gang na. Grupo na ni Dodong. Baka sasayaw to, grupo eh. Ladies and gentlemen, Dodong Dance Troupe. Pasayawin nyo na to, ka-coffee. Kompleto na yung mga Dodong eh. Hindi lang isa, hindi lang 3. 5 Dodong ang nasa listahan. Sabi po ni Francisco Paulo Ortega, ni Kong Ortega sa ABS-CBN News. Grabe naman talaga si Inday. Hindi niya raw alam yan. Wala raw siyang kinalaman dyan, ma'am. Ikaw signatory dyan. Ikaw nag-liquidate niya sa COA. Ikaw pumirma dyan eh. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam. Ilalaglag mo yung tao mo? Anong klaseng payroll to? Imaginary? Hindi natin matukoy kung totoong tao ba ang mga tumanggap ng perang galing sa confidential funds ni Sara. Earlier this month, La Union representative revealed that Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi 8 were listed as recipients. Ang hilig sa mga ganyang pangalan Pia Piatos Lim, Renan Piatos. Ginawa niyo rin sanang gang para pwede nang sumayaw. And Xiaomi 8 were listed as recipients. Marami pa yan, ka-coffee. Mabubulgar at mabubulgar dyan yung iba pang mga pangalan. Tingnan mo in the coming days, maglalabasan po yan. Lawmakers first raised suspicions on the recipient of the confidential funds, especially a certain
Mary Grace Piatos. Diyan nag-ugat lahat yan eh. Kay Mary Grace Piatos, sabi ni Bato, maraming Piatos! Gusto mo, dalhin ko kayo? Hindi pala ganun yung boses. Maraming Piatos! Gusto nyo dalhin ko kayo sa likod ng covered court, maraming Piatos! Naku po, sinayang ninyo yung pera, winaldas ninyo yung pera, tapos iniimbestigahan kayo ngayon. Ibabalik ninyo, aawayin ninyo ang presidente, porkit iniimbestigahan kayo. Pointing out that Mary Grace is the name of the cafe while Piatos is the name of a cheap brand. Sabi po ng Philippine Statistics Authority, 1,332 out of 1,992. Imagine mo 13 out of 19. Listed as recipients of the OVP's 500 million confidential funds have no birth records. Hindi nag-exist yung mga tao na yan. Sabi ng PSA na yan, hindi naman gawa-gawa ng mga congressman yan. Hindi ang gawa-gawa ng Quadcom. May records ang PSA. I mean, may statement ang PSA na walang records yung mga tao na yan. Yung iba, most likely meron. Pero imagine mo, 1,300 out of 1,900, walang records. In short, gawa-gawa yung mga pangalan na to. Invento itong mga pangalan na to. Ang tanong, saan nyo dinala yung pera? Niliquidate nyo sa gobyerno na nagastos yung pera, pero hindi naman nakarating sa dapat itong kapuntahan. Nasaan ang salapi, Inday, Sara Duterte? Sagutin ninyo. Hindi nyo binabaliktad. O sana, magamit itong tuluyan, ma-maximize talaga ito sa impeachment trial para matsugi na itong si Sara Duterte. Matanggal na yan sa pagka-vice presidente at hindi na makahawak ng kahit na anong posisyon sa gobyerno dahil baka gawin niya na naman yan eh. Ulitin niya na naman yan eh. Malamang sa Davao, ilang beses siyang ginawa yan. Duterte has been in hot water for the alleged misuse of funds for her office's programs and her refusal to answer questions regarding her office's expenses. Isa pa yan. Tinanong ka lang, ma'am, saan mo ginagastos yan? Yung pera mo. No comment. Tama ba yan? Buti kung pera mong sarili yan. Di mo pera yan eh. Pera ng gobyerno yan. Kailangan may paliwanag. Saan mo gagastos at saan mo ginastos yan? Pero nung hearing, budget hearing, no comment siya. Tama ba yan? Particularly, the confidential funds worth 775 million for the OVP and DepEd during her budget proposals first hearing. She was seeking a 2.03 billion pesos budget for 2025. Biruin mo? Nangihingi pa siya ng 2 billion sana. Buti na lang nasilip yan kasi kung hindi nabigay sa kanya yan, 2 billion pesos ang hinihingi. Buti nga, nakat yan sa 733. Her office has 1.8 billion pesos budget for 2024. Napakalaki pa rin ito. 1.8 billion ng 2024. Maraming nakatanggap na Mary Grace Piatos dyan. In a prepared statement, the House leadership said that the grounds for Duterte's impeachment are 1. A series of grave allegations including conspiracy to assassinate Marcos, large-scale corruption, abuse of public funds, and involvement in EJK. Sinasabi ng House of Representatives, sobrang tibay ng kanilang mga ebidensya. Talagang madidiin talaga itong si Sara Duterte once na umusad na yung impeachment trial. Kaya nililihis sila yung issue eh. Focus tayo kay Digong eh kasi pag umusad na yung impeachment trial, tuloy-tuloy na yan. Machuchugi talaga yan sa pwesto itong si Inday Sara Duterte. O sige, DDS, pagtanggol ninyo. Sino to? Ito mga bagong karakter, si Jay Camote at si Miggy Mengo. O, prutas. Mga brand ng prutas at kamote na sinama nyo na. Hindi totoong mga tao yan. Siya, sige ka-coffee, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Baka di pa kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang like and follow. Mga nasa YouTube, pasuyin na lang din po, please click yung subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Pasamantala muna ako magpapaalam sa inyo ka-coffee. See you in my next video. Bye-bye.